Yes, Cheryl, kinumpirma nga ni Atty. Nicholas Kaufman ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kompleto na ang kanilang legal team para sa pagharap ng dating Pangulo sa mga kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Binubuo raw ng 5 international lawyers ang core defense team ni dating Pangulong Duterte. Lahat ng ito, pawang may karanasan na sa International Criminal Court, pati na sa information technology. Git ni Atty. Kaufman, lahat daw dapat silang 5 ay pawang nakakaunawa sa pag-handle ng mga electronic evidence na isusumite sa korte. Bukod naman sa core legal team, may 2 Pilipinong abogado raw na tumutulong kina Kaufman. Hindi man sila bahagi ng core team, nakasuporta raw ang 2 para mayroong mas nakakakilala nila sa kliyenteng si dating Pangulong Duterte. Kasabay na anunsyong ito, sakto namang dumating sa The Hague, Netherlands si Atty. Martin Delgra. Kilalang kaalyado at abogado ng Duterte si Delgra, pero hindi niya kinumpirmang bahagi siya ng legal team. Andito raw siya para magpakita lamang ng suporta sa dating Pangulo. Patuloy rin nilang kinekwestiyon ang pag-aresto kay Duterte na inaasahan daw muna nilang ihain o inihain ng mga kaso sa Philippine Local Court, pero hindi nga nangyari. Kampante rin daw ang kampo ng dating Pangulo sa pagkandidato nito bilang alkalde sa Davao City. Hiti Delgra, mainit pa rin daw ang suporta kay dating Pangulong Duterte kahit nakadetain ito sa The Hague. Pakinggan natin ang ilang bahagi ng panayam natin kay Kaufman at Delgra. As electronic evidence, we get disclosed huge amounts of information through databases, and people who work in the core defense team have to have an understanding of how to use those information systems. Kung may kaso man haharapin niya, ang hindi namin na-anticipate na yung kaso palang haharapin, dito, sa Hague, hindi pala doon sa Pilipinas, because that is what we have been anticipating all along. Na kung meron magpapail ng kaso, haharapin as to whatever cases that may be filed before the DOJ, and if warranted, would be filed before the Philippine Court. Pero matapos ang 3 araw na hindi pagbisita kay dating Pangulong Duterte, ngayong araw, inaasahan na makakatalo muli ang mag-ina na sina Hanel Tabansenya at anak na si Veronica Kitty Duterte. Pero bago yan, naisuwalat na nag-ain si Kitty in behalf na kailangang digong ng petisyon para magsagawa na ng oral arguments kaugnay sa illegal umanong pagpapaaresto ng dating Pangulo sa ICC. Responded sa petisyon sa Executive Secretary Lucas Bersamin. Samantala, pagdaman wala pang kumpirmasyon, ngayong linggo rin daw posible pagdating naman dito sa dahig ng isa pang kapatid ni Kitty na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.